Kabanata 51. Ang lupit na babae ni Dana. Anong lakas ng loob niyang gawin ito sa anak ni Benjamin? Alam ba ito ng daddy mo, sweetheart? Napabuntong hininga siya habang nagtatanong sa kanya, nakaramdam ng sama ng loob. Buti na lang at nakatira si Gavin kay Benjamin. Hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling manatili siya kay Dana. Alam na ni daddy. Naiiyak ako nang kinurot niya ako, at tinawagan ni Mr. Whitley si daddy. Pinaalis siya ni daddy pagkatapos niyang malaman ang tungkol dito. Natahimik si Erisa nang marinig ang reaksyon ni Benjamin dito. At least may pakialam siya kay Gavin. Muli, niyakap niya si Jasper at sinabing, I'm so sorry. Lahat ng ito ay dahil hindi ako narito para protektahan ka. Napaka-inutil ni mommy. Pero paano nalaman ni Dana na anak ko si Gavin? Alam na ba niya ang tungkol dito sa simula pa lang? Samot-saring tanong ang lumabas sa kanyang isipan. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin, mommy? Hindi ikaw ang nanakit sa akin. Wala itong kinalaman sa iyo. Sinubukan siyang aliwin ni Jasper. Natuwa si Erisa sa pagiging maalalahanin ni Gavin. Sweetheart, simula ngayon, huwag mo na siyang pag-isahin, okay? Manghulong si Erisa kay Jasper para hindi na naman siya pagmalupitan ni Dana. Okay, tumango si Jasper, napakagaling. Kung gagawin niya ulit iyon, tumakas ng mabilis hanggat maaari. Kung hindi mo siya kayang takasan, umiyak ka lang ng malakas para makuha ang atensyon ng lahat. Matapos maghanap ng gamot sa kwarto, itinayo ni Erisa si Jasper at ipinahid ang gamot sa braso nito. Huwag kang mag-alala, mommy, wala na akong nararamdamang sakit. Napangiti si Jasper habang nakatingin kay Erisa. Ilang araw ko nang hindi nakikita si mommy. Oh, kung gaano ko siya na-miss. Sabihin mo lang sa akin kapag nakaramdam ka ng sakit. Magiging malumanay ako, sabi ni Erisa habang pinapahid ang gamot sa braso ni Jasper. Mommy, napakaamo mo, at wala akong nararamdaman. Tumawa si Jasper. Maya-maya, tinanong ni Jasper si Erisa, bakit hindi ka sumama sa amin, mommy? Paano kung malaman ni Dana na nandito si mommy? Nag-aalala ako na baka masaktan niya si mommy. Kung dito man namamalagi si mommy, at least nandyan si Benjamin para bantayan siya. Mas maganda kung inisin natin si Dana. How dare niyang nakawin ang anak ni mommy. Balang araw babayaran natin siya. Nakangiti si Erisa habang nakatingin sa mga mata ni Jasper, at sinabing, you can call me mommy kapag tayo lang, sweetheart. Pero huwag mong ipaalam sa daddy mo ang tungkol dito. Ayokong magkaroon ng misunderstanding sa pagitan namin. Besides, may sarili akong bahay. Hindi ako basta-basta makagalaw dito. Nag-iingat pa rin si Benjamin sa akin. Kung paulit-ulit akong tinatawag ni Gavin na mommy at hihilingin na tumira ako sa kanya, iisipin ni Benjamin na ako ang nag-uudyok kay Gavin na gawin ito. Naiintindihan naman siya ni Jasper kaya naman tumango na lang siya nang hindi nagpumilit. Okay, mommy, hindi ko sasabihin kay daddy ang tungkol dito. Good boy, halo-halo ang naramdaman ni Erisa tungkol dito. Gusto niyang iuwi si Gavin, ngunit nag-aalala siya na malaman ni Benjamin na may 4 pa siyang anak. Paano kung subukan niyang ilayo din sila sa akin? Kailangan kong planuhin ito ng mabuti. Biglang sumirit si Jasper. Hindi sinasadyang nasuntok siya ni Erisa habang malalim ang iniisip niya. Sorry, nasaktan ba kita? Napasimangot si Erisa sa lugar kung saan siya sumundot. Ayos lang po ako, mommy. Hindi naman gaanong masakit, Jasper chuckled. Nang tingnan ang masayang ekspresyon sa mukha ni Jasper, hindi napigilan ni Erisa ang samandal at hinalikan siya sa noo. Nga pala, may phone ka ba, sweetheart? Tanong ni Erisa. Kabanata 52. Okay. Pagkatapos niyang magsalita, naalala ni Jasper na sa kanya pa rin ang kasalukuyang telepono at numero niya, at malalantad siya kapag kinuha niya ang kanyang telepono. Pumunta ka at kunin mo ang iyong telepono. Ilalagay ko ang number ko para sa iyo para matawagan mo ako anumang oras. Bagamat hindi kami maaaring magkatuluyan, maaari kaming makipag-ugnayan sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Bilang isang ina, nais ni Erisa na manatiling konektado sa kanyang matagal nang nawawalang anak. Mommy, basahin ko ang number ko para sa iyo. Naubusan ng battery ang phone ko. Paano kung isulat mo ang iyong numero para sa akin? Napakurap si Jasper bago siya nagmadaling kumuha ng papel at panulat. Napangiti si Erisa habang pinagmamasdan ng maliit na bata na tumatakbo palayo. Hindi nagtagal, bumalik ang bata sa kanyang ina. Kasunod nito, isinulat ni Erisa ang kanyang numero sa papel. Sweetheart, ito ang number ko.
Maaari mo akong tawagan anumang oras at kahit saan. Wow, ang galing. Pwede ba kitang tawagan kung miss na kita? Habang tinitingnan ang masayang mukha ng bata, sumagot si Erisa na may magiliw na tingin, syempre. Napangiti si Jasper sa kasiyahan at binasa sa kanya ang phone number ni Gavin. Sin Avenue ito ni Erisa bago siya tumawag sa numero. Pagkatapos, mabilis niyang ibinaba ang tawag bago ito kumonekta. Noong una ay kinabahan si Jasper nang makita niya si Erisa na tumatawag ngunit mabilis siyang nakahinga nang makitang hindi nasagot ang tawag. Tumawag ako sa phone mo. Dapat makita mo ang number ko pagkatapos mong i-on ang iyong telepono, nakangiting sabi ni Erisa. Okay, ilalagay kita bilang una kong contact person. Napangiti si Jasper sa tuwa. Naantig si Erisa nang marinig ang kanyang mga sinabi. Noong una niyang nakilala ang bata, na sa tingin niya ay si Gavin, sobrang mahal na mahal niya ito. Nakaramdam siya ng pasasalamat na muli siyang nakabalik. Binuhat ni Erisa si Jasper at pinaupo sa couch, nagpatuloy sa chit-chat. Inilarawan ni Jasper ang kanyang buhay sa bahay ni Benjamin nitong ilang araw, at pinakinggan ni Erisa ang kanyang mga salita ng may kasiyahan. Hindi nila alam na may nakatayo sa labas ng kwarto. Si Benjamin iyon, at nakinig siya sa kanilang pag-uusap. Gayunpaman, para sa kanya, ang kanilang chat ay walang espesyal. Nang tumalikod na siya at aalis na sana ay nakita niya si Edwin sa hagdan. Magsasalita pa sana si Edwin, pero itinaas ni Benjamin ang kamay para pigilan siya at lumapit sa kanya. Ginoong Graham, napatingin si Edwin kay Benjamin. Pabayaan mo sila sandali, utos ni Benjamin habang sinenyasan si Edwin na bumaba. Sinilip ni Edwin ang silid ng bata bago umalis kasama si Benjamin na may dalang isang platong prutas. Napasulyap siya kay Benjamin, nagtataka siya kung bakit papayagan ng kanyang amo ang isang estranghero na tumuloy kay Gavin. Sa kabilang banda, nagsaya si Erisa kasama si Jasper hanggang sa lumubog ang araw. Sa sandaling iyon, bigla niyang naisip ang ibang mga bata. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang matagal nang nawawalang anak, ayaw niyang iwan siya muli. Nag-text siya kay Zachary na medyo mahuhuli na siya sa pag-uwi at hiniling sa kanya na ipasa ang ilang mga paalala sa ibang mga bata bago niya ipagpatuloy ang pakikipaglaro kay Jasper. Samantala, alam ni Jasper ang nasa isip ng ina habang sinusuri ang ekspresyon ng mukha nito. Mommy, may tao ka sa bahay mo na kailangan mong alagaan, di ba? Nang marinig siya ng maliit na lalaki bilang kanyang ina, nagkaroon ng maling akala si Erisa na si Jasper ang tumawag sa kanya. Sumagot siya sa malambing na boses, tama ka. May 4 pa akong anak sa bahay ko. Nagtataka ang tingin ni Jasper. Talaga, maaari ba akong pumunta sa iyong bahay at makipaglaro sa kanila? Ngumiti si Erisa at hinimas ang ulo. Oo naman. You're welcome to come to my house anytime as long your daddy allow it. Ngumisi si Jasper. Talagang papayagan ako ni daddy. Maya-maya, tinawag na sila ni Edwin para kumain. Nang marinig iyon, hinawakan ni Erisa ang kamay ni Jasper at lalabas na sana ng kwarto. Mommy, dinner na tayo. Si Mr. Whitley ay isang mahusay na chef. Sabi ni Jasper na nakangiti. Pagkaraang tumungo, nakangiting tumugon si Erisa, Tara na. Hindi niya maitago ang kanyang mga mata sa kanyang anak. Pagbukas pa lang nila ng pinto ay naghihintay na si Edwin sa malapit. Nakangiting bati niya, Miss York, handa na ang hapunan, at naghihintay na si Mr. Graham sa ibaba. Pwede mo na siyang samahan sa hapunan. Oo naman. Tumango si Erisa bago bumaba ng hagdanan na magkahawak kamay kay Jasper. Natuwa rin si Jasper na sa wakas ay nakapagpista na rin ng bonggang hapunan kasama ang kanyang ina. Nang makita ang kanyang mukhang masayahing anak, hindi na mamalayan ni Erisa ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Sa puntong iyon, isang makainang pagmamahal ang lumabas sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Jasper. Tumigil ka sa pagtalon at dahan-dahan kapag nasa hagdan ka na. O baka mahulog ka. Nilabas ang dila ni Jasper nang sermonan siya ni Erisa. Samantala, namangha si Edwin, na nakasunod sa kanila sa likuran, nang makita kung paano sila mag-interact. Kabanata 53, mas inaalagaan ni Mr. York si Gavin kaysa kay Miss Adams. Sinilip ni Edwin si Erisa at muling tumingin kay Jasper, naramdaman niyang medyo magkamukha ang dalawa. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang kanyang iniisip ay hindi nararapat at itinulak ito sa kanyang isip. Walang paraan na si Miss York ang ina ni Gavin. Naniniwala siya na ang iniisip niya ay isang maling ideya lamang. Miss York, sa ganitong paraan. Yumuko si Edwin habang sumenya si Erisa sa dining hall. Isang magalang na ngiti ang isinagot sa kanya ni Erisa. Mommy, bilasan mo.
Hinawakan ni Jasper ang kamay ni Erisa at pinona. Nang marinig ni Jasper ang pagtawag sa kanya bilang kanyang ina, natigilan si Edwin. Si Erisa, na parehas ding nabigla, ay nagmamadaling nagdahilan. Ginagagaw niya lang ako. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, hindi napigilan ni Edwin na makaramdam ng sama ng loob sa bata. Mr. Whitley, mabait na tao si Miss York. Kaya, mangyaring maging mabait sa kanya. Matalas na itinuro ni Jasper ang paraan ng pagharap kay Erisa at pag-utos kay Edwin. Nang makita ang bata na sobrang attached kay Erisa, sumagot si Edwin na may matamis ng ngiti, "Okay, I will." Ay, bulalas ni Jasper at sa katuwang-tuwang dinala ang kanyang ina sa dining hall. Si Benjamin, na nakaupo sa pangunahing upuan, ay sinenyasan si Erisa nang makita niyang naglalakad ang dalawa. "Umupo ka. Salamat, Mr. Graham." Tumango si Erisa habang sinusundan si Jasper. Pagdating sa hapagkainan, pinaupo ni Erisa ang bata sa isang upuan bago umupo sa kanyang upuan. Lihim na inilibot ni Benjamin ang tingin sa kanila. Habang kumakain, kumuha si Jasper ng isang plato ng steak at inilagay sa harap ni Erisa. "Miss York, subukan mo ito. Masarap ang steak na ito." "Okay." Tuwang-tuwang tumango si Erisa. Bagamat naantig siya, hindi siya naglakas loob na hawakan ang mga kubyerto sa harap ni Benjamin. Kaya naman, nagnakaw siya ng tingin sa kanya. Nagkataon namang nakasalubong niya ang nagliliyab na tingin ng lalaki. Dahil sa hiya, pinilit niyang ngumiti para matakpan ang kanyang pagkabalisa. Alam niyang hindi madali ang hapunan kasama ang isang marangal at hindi malapitan na lalaki, tulad ng pakikipagpulong sa isang big boss. Ilang sandali pa, binawi ni Benjamin ang kanyang tingin at nagsimulang kumain. Saka lang nagsimulang kumain si Erisa. Sa hapag, abala si Jasper sa pakikipag-usap. Gayunpaman, panandalian lamang siyang sinagot ni Erisa dahil gusto niyang magkaroon ng hangganan sa harap ni Benjamin. "Miss York, maganda rin ito. Dapat kumain ka pa." Walang pakialam si Jasper sa naisip ni Benjamin at patuloy na nag-alok ng pagkain kay Erisa. "Salamat, Gavin." Tumingin si Erisa kay Jasper na may matamis na ngiti. Sa kabilang banda, kumikislap ang mga mata ni Benjamin habang sinusulyapan si Erisa. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo upang ipagpatuloy ang kanyang hapunan at mataman na nakinig sa kanilang usapan. "Dito, kailangan mo ring kumain ng marami," sabi ni Erisa habang naglalagay ng isa pang plato ng pagkain sa harap ni Jasper. "Salamat, Miss York." Saglit na pinahiran ng steak sauce ang mukha ni Jasper, at likas na pinunasan ni Erisa ang kanyang mukha, tulad ng gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Tumingin sa kanya si Jasper na may kaibig-ibig ng ngiti at pinagpatuloy ang pagkain niya. Sa sandaling iyon, agad na natunaw ang puso ni Erisa. "Erisa York." Biglang tinawag ni Benjamin ang pangalan niya. Nagulat si Erisa at nagmamadaling tumingin kay Benjamin na nagtataka. Pilit siyang ngumiti. "Oo, Mr. Graham. Naipaalam mo na ba sa iyong pamilya bago kumain ng hapunan sa bahay ng isang tao?" Saglit na natigilan si Erisa habang nakatitig sa malamig ngunit matikas na lalaki. Tumango siya at sumagot, "I did." Walang sabi-sabing. Tumango ang isinagot sa kanya ni Benjamin. Dahil dito, napatigil si Erisa sa pagtitig kay Jasper. Bagamat na pressure siya dahil sa presensya ni Benjamin, masaya pa rin siyang kumakain kasama si Jasper na may masarap na lutuin. Pagkatapos ng hapunan, ayaw na niyang manatili pa dahil naghihintay sa kanya ang 4 na bata sa bahay. "Mr. Graham, salamat sa hapunan. Dapat umalis na ako ngayon." Ipinasok ang mga kamay sa bulsa, tinitigan ni Benjamin si Erisa ng malalim. "Hayaan mo akong magpakita sa iyo." Hindi, ayos lang." Mabilis na umiling si Erisa. Gayunpaman, pinaningkitan siya ni Benjamin bago siya lumabas ng kanyang bahay. Sa sandaling iyon, natigilan si Erisa sa kanyang dominanteng aura. "Miss York, pwede ba akong pumunta sa bahay mo?" Tanong ni Jasper habang nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Nais niyang makasama siya ng kaunti pa. "Gavin," tahon ni Benjamin habang lumingon kay Jasper. Nakatingin sa mapang asar na tingin ng kanyang ama, nagpout si Jasper na may puppy dog face. Marahang hinaplos ni Erisa ang mukha ni Jasper with a sorry expression. "Gabi na ngayon, maaari kang pumunta sa aking bahay sa ibang pagkakataon." Bagamat nais niyang makabalik ang bata sa kanya, wala siyang magagawa ng walang pag-aproba mula kay Benjamin. Kabanata 54. Sige, niyakap siya ni Jasper at naamoy ang pamilyar na amoy ng kanyang katawan. Malungkot man si Erisa na iwan siya, wala siyang choice sa puntong iyon.
Pagkatapos ay marahan niyang ginulo ang buhok ng bata. Bitawan mo siya, Gavin. Kailangan na niyang umuwi, sinabi ni Benjamin sa kanyang anak sa isang mahigpit na boses. Hinigpitin ni Jasper ang yakap nang marinig iyon. Nakakainis si Daddy. Sumama ang loob ni Erisa sa anak nang makita kung gaano kabangga si Benjamin. Mr. Graham, pakisuyong maunawaan na kung minsan ang isang bata ay nag-aatubili na mahiwalay sa kanyang kalaro. Kalalaro, tumingin sa kanya si Benjamin na may mapanuksong tingin. Sandaling natigilan si Erisa sa kanyang tanong at lihim na napaungol sa kanyang puso. Well, I can't possibly say that he's reluctant to be separate from his mother. Ayos lang, Miss York. Dapat kang umalis, magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay pauwi. Pagkatapos magpaalam, tumalikod si Jasper para tumakbo sa itaas. Sumikip ang puso ni Erisa nang humakbang siya pasulong na nakatuon ang tingin sa anak. Tinitigan siya ni Benjamin, pakiramdam niya ay kakaiba ang tingin niya kay Gavin. Erisa York, ilan ang anak mo? Ano? Matapos bawiin ang kanyang tingin, si Erisa ay tumingin sa kanya na nagtataka. Habang sinisimulan niya itong lapitan, walang kamalay-malay na umatras si Erisa hanggang sa damaykit ang likod nito sa dingding. Inilagay niya ang isang kamay sa dingding at tinignan siya ng masama. Kung hindi ko alam na may mga anak ka, iisipin ko na sinusubukan mong nakawin ang anak ko. Sa kanyang kamay sa gilid ng kanyang ulo, sila ay nasa isang medyo nagpapahiwatig na posisyon. Hindi nang ahas na huminga ng malalim si Erisa. Sa kaunting hangin lang ay napuno na ng mapang-akit na panlalaking amoy ng kanyang katawan ang kanyang baga. She chuckled, sinusubukang itago ang katotohanang tumitibok ang puso niya. Gusto ko talagang nakawin siya, Mr. Graham. Hahayaan mo ba akong gawin iyon? Tugon ni Benjamin sabay nguso. How dare you? Sinulyapan niya ito, nagtataka kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Napakabait na bata ni Gavin. Siguradong magugustuhan siya ng sino mang makakakilala sa kanya, di ba? Nanatili pa rin ang tingin nito sa kanya. Nakilala mo na ba ang anak ko? Natarante siya sa mga salitang iyon. Ngayon ang unang pagkikita nating dalawa. Bakit kanya gusto? Mariing tanong ni Benjamin. Natahimik si Erisa sa kanyang pagtatanong. Napataas ang isang kilay niya nang maramdamang determinado itong makakuha ng sagot. Kailangan mong tanungin ang iyong anak tungkol dyan. Sa totoo lang, minsan, walang dahilan kung bakit magkagusto ang isang tao sa ibang tao. Maaaring ito ay isang intuition lamang. Bilang karagdagan, bilang mag-ina, natural na mas malapit sila sa isa't isa kumpara sa mga estranghero. Maya-maya lang ay hinaplos ni Benjamin ang buhok niya at biglang lumapit. Nang makita siyang papalapit, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Akala niya ay may gagawin ito sa kanya. Gayunpaman, samandal lang siya sa balikat niya at hinimas ang buhok niya. Namula ang mukha niya sa kahihiyan habang natigilan siya sa kinatatayuan. Mr. Graham, tawag niya sa matigas na tono. Kakaiba siya, kanina lang, naging aggressive siya. Ngayon, malandi na siyang umaarte. Biglang inayos ni Benjamin ang kanyang katawan at naglakad palayo na nakalagay ang dalawang kamay sa kanyang bulsa. Naguguluhan si Erisa. Ano ang nangyayari dito? Matapos tapikang namumula niyang mukha ay sinundan siya nito. Sa pagtingin sa matangkad at confident na figure ng lalaki, napansin niyang umaarte ito na parang walang nangyari kanina. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkadismaya sa kaloob-looban niya. Pauwiin mo na siya, bilin ni Benjamin sa isang bodyguard. Oo, Mr. Graham. Pagkatapos noon, binuksan ng bodyguard ang pinto ng sasakyan at yumuko. Pakipasok, Miss York. Humarap si Erisa kay Benjamin. Mr. Graham. Bilang tugon, bahagyang tumango si Benjamin. Matapos ang isa pang sulyap sa kanya, pumasok siya sa kotse. Kasunod nito, isinara ng bodyguard ang pinto bago sumakay sa driver's seat. Makalipas ang ilang segundo, mabilis na humandar ang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, tinitigan ni Erisa si Benjamin bago iniwas ang tingin sa itaas. Ibinaba niya ang bintana nang makita niyang kumakaway sa kanya ang bata mula sa itaas. Gavin, pumasok ka sa loob. Delikado ang samandal doon. Bye, Miss York. Mamimiss kita. Bahagyang napaatras si Jasper habang patuloy na kumaway sa kanya. Namumula ang mga mata ni Erisa, dahil mamimiss din siya nito. Inalis niya ang kanyang tingin nang mawala sa paningin niya ang figure ng bata. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmeyan ang sarili. Pagtingin sa rearview mirror, medyo nakaramdam ng kakaiba ang bodyguard nang makitang naluluha na ito. Kabanata 55.
Ilang sandali pa ay tumingin si Benjamin sa direksyon ng papaalis na sasakyan bago siya tumalikod para pumasok sa bahay. Pagkatapos ay inutusan niya si Edwin, papuntahin mo si Ethan. Oo, agad namang tinawagan ni Edwin si Ethan. Samantala, pumasok si Benjamin sa silid ng kanyang anak. Nang makita siyang lumalapit, nagmamadaling itinago ng bata ang kanyang telepono. Naningkit ang mga mata ni Benjamin nang mapansin iyon. Anong tinatago mo? Nakonsensya, bumilis ang pintig ng puso ni Jasper nang masulyapan niya ang dominanteng lalaki. Wala akong tinatago. Sinulyapan ni Benjamin ang kanyang anak bago umupo sa kama. Halika rito. Maingat na sinilip ni Jasper ang lalaki bago dahan-daang naglakad. Habang nakatayo siya ng ilang hakbang palayo, maingat niyang tinitigan si Benjamin. Galit ka ba sa akin? Kinabahan si Jasper nang makita niya ang mataimtim na ekspresyon ni Benjamin. Nang marinig iyon, napako ang tingin ni Benjamin sa kanyang anak. Masyado mong gusto ang babaeng iyon, hindi ba? Yung babaeng yon. Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper bago napagtantong si Erisa ang tinutukoy ni Benjamin. Oo, gusto ko, sagot niya. Bakit? Diretso ang tingin ni Benjamin sa anak. Mas gusto niya talaga si Erisa kaysa kay Dana. Nasa kanya kasi ang bango ni Mommy. Isinawsaw ni Jasper ang kanyang ulo sa pagtatapos ng kanyang mga sinabi. Ang sagot na iyon ay naging dahilan upang huminto sandali si Benjamin na may pagtataka sa mukha. Nakaamoy na rin siya ng pamilyar na pabango sa babaeng iyon. Paano mo nalaman na ang bango ng mommy mo sa kanya? Napakaliit mo pa noong binalikan mo ako. Paano mo maaalala sa edad na iyon? Ngumisi si Jasper habang nakataas ang ulo. Nalaman ko lang. Siguradong siya ang mommy ko. Ang Dana ay isang pekeng. Si Miss York ay hindi katulad ni Dana. Talagang maganda ang pakikitungo niya sa akin. Napabuntong hininga si Benjamin nang marinig iyon. Paano mo masasabing maganda ang pakikitungo niya sa iyo gayong panandalian mo lang siyang nakasama? Nalaman ko lang. Kung gusto mo talaga ng asawa, mas gusto kong pakasalan mo si Miss York. Tiyak na hindi niya ako kamumuhian gaya ng ginagawa ni Dana. Sa puntong iyon, tinapik ni Benjamin ang ulo ng kanyang anak. Dapat kang maligo ngayon. Naningkit ang mga mata, sinilip ni Jasper. Daddy, naghihinala ka rin ba na hindi ko mommy si Dana? Hindi ko siya kamukha, mas kamukha ko si Miss York. Kumunat ang noo ni Benjamin, talaga. Bakit hindi ko napansin na magkamukha pala sila? Tama na, go shower now, utos niya habang tumatayo. Dahil doon, nilabas ni Jasper ang kanyang dila habang siya ay tumalikod at tumakbo sa banyo. Natahimik sandali si Benjamin bago tumalikod para umalis. Nang mamataan niya si Edwin na abala sa trabaho, pinapante niya ang huli. Ano ang impression mo kay Erisa York? Miss York, sa pagsulyap kay Benjamin, alam ni Edwin kung gaano ka-concern ang amo niya sa mga personalidad ng mga nakahalo kay Gavin. Sasabihin ko, easygoing siya at mabait. Patience din ang pakikitungo niya kay Gavin. She's very gentle and even pampers him. Minsan, parang... Huminto si Edwin upang tumingin sa lalaking nasa harapan niya, hindi sigurado kung dapat pa ba siyang magpatuloy. Bilang ganti, sinulyapan siya ni Benjamin. Parang ano, kung minsan, parang si Miss York ang nanay ni Gavin. Edwin had no choice but to continue, kapag magkasama silang dalawa, may slight resemblance ang side profiles nila. Kung susuriing mabuti, magkamukha talaga sila. Maaaring mali ang iyong nakita. Dahil doon, tumungo si Benjamin sa kanyang pag-aaral. Napabuntong hininga si Edwin habang nakatingin kay Benjamin. Napakaganda kung si Miss York ang biological na ina ni Gavin. Tiyak na libo-libong beses na mas mahusay ang pakikitungo niya sa kanya kaysa kay Dana. Halos alas, 8 na nang marating ni Erisa ang bakana ng kapitbahay. Doon, hiniling niya sa bodyguard na ihinto ang sasakyan. Salamat. Pagkatapos noon, bumili siya ng pagkain bago nagmamadaling umuwi. Siguradong nagugutom na ang 4 na maliliit. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula siyang tumakbo. Sa oras na siya ay nakarating sa bahay, narinig niya ang tunog ng tawanan at pananabik sa pasukan. Dahil sa pagkagulat ay binuksan niya ang pinto. Nang makita niya ang isang pamilyar na figure na nakikipaglaro sa 4 na bata, ngumiti siya. Bradley, nandito ka. Boss, lumingon si Bradley para batiin siya. Mommy, sumugod ang 4 na bata para tulungan siya sa mga bagay na nasa kamay niya. I'm so sorry. Siguradong gutom na kayong lahat, di ba? Sumama ang pakiramdam ni Erisa at niyakap ang bawat bata. Hindi kami nagugutom. Binili tayo ni Mr. Hinton ng masarap na merienda, nakangiting sagot ni Zachary.
Isinara ni Erisa ang pinto at nagpalit ng sapatos. Kailan ka dumating, Bradley? Kabanata 56. Mga alas 6 na ako nakarating. Noong tinawagan ko si Zachary at nalaman kong pumunta ka sa bahay ni Benjamin Graham, alam kong late ka na uuwi. Kaya, bumili ako ng pagkain at pumunta. Tumayo si Bradley at sinundan si Erisa sa kusina. Boss, noong nandoon ka, ikaw ba? Kaagad, binigyan niya ito ng senadorias gamit ang kanyang mga mata. Mamaya na natin pag-usapan yan. Isang tango ang tugon niya. Hayaan mo akong tulungan ka. Salamat. Napangiti siya. Nang mag-scan siya sa paligid, napansin niyang nagluto talaga ng pasta ang mga bata. Nagtakbuhan ang 4 na bata para tumulong sa paghahanda ng iba pang mga pagkain. Mami, kumain ka na ba ng hapunan mo? Lumingon si Gavin at nagtanong. Oo, kumain ako doon bago umuwi. Nakangiting humihingi ng tawad si Erisa sa mga bata. Mami, ano ang hitsura ng bahay ni Benjamin Graham? Curious na tanong ni Oliver. Habang nakatingin si Erisa sa kumikislap niyang mga mata, marahang tinapik niya ang ulo nito. Well, ito ay napakalaki at napakamarangya. Wow, gusto kong tingnan ito. Ngumisi si Oliver. May ngiti sa kanyang mukha, tumungo siya sa lababo para hugasan ang mga kaldero at kawali na kailangan niya sa paghahanda ng hapunan. Maya-maya lang ay tinapik ni Zachary ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid. Ano ang makikita? Well, curious lang ako. Napaawang ang lobby ni Oliver habang hinihimas ang ulo. Natawa si Bradley habang pinapanood ang interaksyon ng dalawang lalaki. Maaari kong ipakita sa inyong lahat ang isang mansyon kung gusto ninyo. Nang marinig iyon, tinukso ni Erisa, bibili ka ba ng mansyon? Boss, huwag mo akong pagtawanan. Kung hindi ka naman bibili, bakit ako bibili ng mansyon? Napahagalpak siya ng tawa. Hindi ka katulad ko. Mayroon akong 4 na anak na palakihin. Sa sandaling iyon, lumapit si Gavin kay Oliver at mamulong, kung gusto mo talagang makita ang bahay, maaari mong gamitin ang aking pagkakakilanlan para bumalik doon bukas. Agad namang nagningning ang mga mata ni Oliver. Makakagana ba ito? Sagot ni Gavin sabay tango. Sigurado akong gagana ito. Hanggang ngayon hindi pa rin namalaya ni Daddy kung sino si Jasper. Tsaka may nunal si Jasper sa braso, ako naman wala. Upang hindi pumutok ang aming takip, kailangan lang naming gumuhit ng isang peking nunal sa parehong lugar. Nang makita ang tugon na iyon, napangiti si Oliver sa tuwa. Bahagyang napaawang ang bibig ni Zachary habang tinitigan ng mga kapatid bago tinapik ang kanilang mga ulo. Huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Isang ngiti lang ang isinagot ni Oliver. Si Gavin naman, sinulyapan lang niya si Zachary at nanatiling tahimik. Ayaw niyang marinig ng nanay niya o ni Bradley ang plano nila. Habang tumulong ang mga bata sa pag-aayos sa dining room, mabilis na nagluto si Erisa ng 2 ulam at iniinit ulit ang binili niyang pagkain. Lahat, handa na ang hapunan. Pumunta ka at maghugas ng kamay. Pahayag niya habang naglalabas ng mga pinggan makalipas ang ilang sandali. Bradley, halika at kumain kasama ang mga bata. Oo naman. Agad namang kinuha ni Bradley ang 4 na bata para maghugas ng kamay. Hindi ka ba kakain, Mommy? Tanong ni Jessie mula sa kinauupuan niya. Sa pagkakataong iyon, pinupuno ni Erisa ng pasta ang kanilang mga plato. Hindi, kumain na ako ng hapunan bago umuwi. Gayunpaman, sumama siya sa kanila sa mesa at ipinagpatuloy ang paglalagay ng iba pang pagkain sa kanilang mga plato. Kayong lahat, kumain muna kayo. Salamat, boss. Labis na natuwa si Bradley. Ang sarap pa naman ng luto mo. Hindi ako sanay na kumain sa labas ng pagkain simula pa noong una kong matikman ito. Napangiti si Erisa nang marinig iyon. Hindi ito ang luto ko. Binili ko ito sa tindahan sa labas. Bago purihin ng isang tao, pinakamahusay na tingnan at isaalang-alang ng. Mabuti ang sitwasyon ng maaga. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na ngiti ang sumili sa mga lobby ni Bradley. Lahat ng 4 na bata ay ngumiti ng malawak habang nakatingin kay Bradley. Napakasarap ng ulam na ito, Mommy. Medyo maraming spinach ang nainom ni Gavin. Dahil sa pagmamalaki, dinagdagan pa ni Erisa ang kanyang plato. Kumain ka pa kung gusto mo. Sorry late ako nakabalik. Siguradong gutom na kayong lahat. Hindi kami nagugutom, Mommy. Kumain kami ng tinapay kanina. Bumili din si Mr. Hinton ng maraming pagkain para sa atin. Sagot naman ni Zachary habang pinupuno ang bibig ng pagkain. Mabagal kumain. Huwag magmadali. Habang nakatingin siya sa 4 na bata, naisip ni Erisa ang bata sa Yaleview at napabuntong hininga.
Agad namang napalingon sa kanya ang lahat ng nasa mesa. Anong meron, Mommy? Tanong ni Oliver. Dagdag pa ni Gavin na may malalim na pagsimangot sa mukha. May bumabagabag ba sa iyo, Mommy? Nang marinig iyon, pinasadahan ng mga daliri ni Erisa ang buhok ni Gavin. Wala lang. I just feel blessed na makita kayong lahat na kumakain ng hapunan. Ang sagot niya ay hindi nakapagsalita sa apat na bata. Si Bradley naman ay nagmumuni-muni. Wala kaya si boss sa bahay ni Benjamin Graham. Nangangamba na baka maapektuhan sila ng kanyang mood sa pagkain ng hapunan, nagdahilan si Erisa na maglinis ng kusina. Kabanata 57. Samantala, sa Yaleview, tumawag si Sean kay Benjamin, na iniulat ang mga resulta ng medical check-up ng bata. Batay sa mga ulat, si Gavin ay walang anumang issue at nasa mabuting kalusugan. Nakahinga ng maluwag si Benjamin. May ipapahatid ako sa iyo kay Ethan. Dapat mong ilihim ito. Maingat na subaybayan ang buong proseso hanggang sa lumabas ang mga resulta. Ano ito? Curious na tanong ni Sean. Malalaman mo kapag ipinadala ito ni Ethan. Dahil doon, ibinaba ni Benjamin ang telepono at umalis sa study. Agad namang lumapit sa kanya si Ethan. Ginoong Graham, hintayin mo ako sa pag-aaral. Umakyat si Benjamin at dumiretso sa kwarto ng kanyang anak. Kakaligaw lang ni Jasper at tatawagan na sana si Gavin at ang iba pa. Nang makarinig siya ng papalapit na yabag ay mabilis niyang itinago ang telepono at pumunta sa ilalim ng kumot. Pagpasok ni Benjamin, napakunot ang noo niya nang makitang natutulog ang anak at bukas ang ilaw. Lumapit siya at nilagay ang palad niya sa noo ng bata. Paano siya nakatulog ng ganito kaga? Kadalasan, hindi siya natutulog hanggang alas 10. Tulog ka na ba? Nang makita ang kumikislap na pilik mata ng bata, napangiti ang mga labi ni Benjamin. Hindi sumagot si Jasper, at nanatiling nakapikit ang mga mata. Hinaplos ang ulo ng bata, biglang nagbunot ng buhok si Benjamin. Aray! Napasigaw si Jasper sa sakit habang hinihimas ang ulo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Benjamin na may matinding ekspresyon. Bakit mo hinihila ang buhok ko? Kailangan kong gamitin ito para sa isang bagay. Marahang hinaplos ni Benjamin ang kanyang namamagang bahagi. Matulog ka na ulit. Nawala nang masabi si Jasper. Paano ako makakatulog kung sobrang sakit? Sinilip ni Benjamin ang bata bago lumabas ng silid. Napuno ng kuryosidad ang mga mata ni Jasper habang nakatingin sa labas, iniisip kung ano ang gagawin ni Benjamin sa kanyang buhok. Maya-maya, nag-tiptoe out siya at tinungo ang study. Ginoong Graham. Napayuko si Ethan nang makita niya ang kanyang amo. Lumapit si Benjamin sa mesa, kinuha ang isang sobre na naglalaman na ng isang hibla ng mahabang buhok, at ipinasok doon ang buhok ng kanyang anak. Kasunod nito, iniabot niya ito kay Ethan. Dalhin mo ito kay Sean para sa DNA test. DNA. Sa isang iglap, nagliwanag ang mga mata ni Jasper. So, kinuha ni Daddy ang buhok ko para magpa-DNA test kay Mommy. Nagtataka, nagtanong si Ethan, kaninong buhok ito? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Kunin mo na lang muna para sa pagsusulit. Oo, agad na napalunok si Ethan sa tanong niya. Sabihin sa kanya na ibigay sa akin ang resulta bukas. Oo, Mr. Graham. Kasunod nito, nagmamadaling umalis si Ethan para isagawa ang kanyang gawain. Nang makita si Ethan na papalabas ng kwarto, nagtago si Jasper sa isang liblib na sulok. Pagkaalis lang ng una ay umakyat na siya. Anong ginagawa mo dito? Nagulat ang bata nang umalangaw ang boses ni Benjamin mula sa kanyang likuran. Lumingon si Jasper at kinusat ang mga mata. Lumapit si Benjamin para hawakan ang kamay ng kanyang anak. Bumalik ka sa kama. Tumibok ang puso ni Jasper habang nakatingin sa lalaki. Bagamat nakatingin sa harapan si Benjamin, alam niyang nasa kanya ang tingin ng anak. Gusto mong malaman kung para kanino ang DNA test? Oo, walang pagdadalawang isip na sagot ni Jasper. Matalim na tinitigan ni Benjamin ang mga mata ng bata. Iyon na, kay Miss York ba ito? Hindi maitago ng bata ang pagkagulat sa boses nito. Nang makita ang pananabik sa mga mata ng bata, ibinuka ni Benjamin ang kanyang mga labi. Oo, gayunpaman, huwag magkaroon ng mataas na inaasahan. Kinailangan niyang sabihin ito ng maaga para hindi masyadong madismaya ang bata kung hindi natuloy ang resulta gaya ng inaasahan. Talagang anak ako ni Miss York. Nasa kanya ang pabango ni Mommy. Napabuntong hininga si Benjamin sa mga salitang iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ng bata sa bagay na iyon. Pagkatapos ay inakay niya ang bata pabalik sa kwarto.
Si Erisa naman, nasa kalagitnaan siya ng diskusyon kay Bradley sa study habang naghuhugas ng pinggan ang mga bata. Mahigpit na isinara ang pinto. Boss, may nakita ka bang clue sa lugar ni Benjamin Graham? Ngumisi ng malawak, tumango si Erisa. Nakita ko yung bata, Gavin. Anak ko siya, talaga. Iyan ay kahanga-hanga. Natuwa si Bradley para sa kanya dahil alam niyang matagal na niyang hinahanap ang bata. Sa paglipas ng mga taon, wala siyang mahanap na anumang lead. Talagang kapansin-pansin na mahahanap niya ito sa maikling panahon pagkatapos niyang bumalik sa bansa. Sigurado akong si Dana Adams ang nasa likod nito. Kailangan mong mag-ingat, boss. Kamusta ang bata? Kamukha ba niya si Zachary and the rest? Kabanata 58. Tumango si Erisa at sinabing, magkapareho sina Gavin at Jasper. Minsan, pakiramdam niya ay kasama niya si Jasper. Sa kabilang banda, masaya si Bradley para sa kanya. Kailangan pa ba nating hanapin ang mag-asawang iyon? Sumili ang galit sa mga mata ni Erisa habang sumirit, hanapin mo sila. Gayon din, bantayan mo si Dana. Siya ay lilipat. Noon, may paka na si Dana laban kay Erisa at kinuha ang anak ni Erisa. Pagkatapos ay dinala ni Dana ang bata kay Benjamin, umaasang magagamit ang pagkakataong magpakasal sa pamilya Graham. Sa kabutihang palad, hindi siya pinakasalan ni Benjamin pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang pakana ng asong iyon. Ngayong natagpuan ko na ang aking anak, tiyak na maghihiganti ako sa kanya. Susunod, kailangan kong malaman kung ano ang relasyon niya kay Benjamin. Kung hindi, baka kampihan siya ni Benjamin. Mahihirapan ako kapag tinulungan niya siya. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sinumang nakagawa sa akin ng mali. Kung hindi dahil sa mga hamak na tulad nila, hindi na kami magkakahiwalay ng anak ko ng napakaraming taon. Kakausapin mo ba si Benjamin tungkol dito, boss? Tanong ni Bradley habang nakatingin sa kanya. Huminto sandali si Erisa at sumagot, hindi muna ngayon. Kung tutusin, hindi pa niya naiisip ang nararamdaman ni Benjamin kay Dana. Kailangang siguraduhin ni Erisa si Benjamin bago ipagtapat sa kanya ang lahat. Paano kung sinubukan niya akong ipaglaban para sa anak ko? Bagamat hindi natatakot si Erisa kay Benjamin, isa pa rin itong mayaman at may mataas na ranggo. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung ipaglalaban niya ang anak. Hindi niya kayang makipagsapalaran. Tumango si Bradley at sinabing, ang pamilyang Rogers ay malamang na ipinadala ni Dana para ilabas ka. Kung mayroon tayong suporta ni Benjamin, hindi sila magtatagumpay. Alam ko, mag-observe tayo sa ngayon. May mental note si Erisa. Ngumisi si Bradley habang nakatitig sa kanya. Pag-uusapan mo ba ito kay Zachary at sa iba pa? Napangiti si Erisa at sumagot, of course. Paglabas niya ng silid, tapos na ang mga bata sa paglilinis ng maruruming pinggan at lumabas na sila ng kusina. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Zachary. Nang ilabas niya ang phone niya at nakitang tumatawag si Jasper ay agad niyang in-end ang tawag. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Dinala ni Erisa ang mga bata sa sala at nagtanong. Tindera lang, malamig na sagot ni Zachary. Napasulyap si Erisa sa kanya at sa tatlo pang bata. Napagtanto niya na mas tahimik si Jasper kaysa karaniwan, malamig ang ugali niya at naglalabas ng hangin ng kakisigan. Siya ay lubos na katulad ni Benjamin. Minsan, naramdaman niyang hindi si Jasper ang batang ito. Sa katunayan, ang ibang bata ay mas katulad ni Jasper mismo. Bumangon ang pagkalito sa loob ni Erisa nang maramdaman niyang nawawala na siya ng malay. Bakit ka nakatingin sa akin, Mommy? Ngumiti si Gavin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kumunat ang noo ni Erisa at pinuri, ang gwapo mo kasi. Nagtawanan sina Zachary, Oliver, at Jesse. Tumawa si Gavin habang namula siya. Nagulat si Erisa nang makitang napahiya si Gavin. Hindi ko alam na pwede pala siyang mahiya. Pagkatapos ay masuyong tinapik niya ang ulo nito. Anyway, may sasabihin si Mommy sa inyo. Umupo ng maayos ang apat na bata at itinoon ang buong atensyon sa kanya. Ano ang gusto mong sabihin sa amin, Mommy? Tanong ni Zachary. Hindi naman pwedeng tungkol kay Daddy diba? O tungkol ba ito kay Gavin? Sinulyapan niya si Gavin at ang huli ay tumugon ng may kaba na tingin. Sabihin mo, Mommy, nagkaroon ng kaunting pause habang pinagmamasdan sila ni Erisa bago niya ibinalita, actually, may kuya ka. Sandaling natigilan sina Zachary at Oliver. Si Gavin ang kuya. Ano ba naman? Hindi ba? Siya ang mas bata. Sa biglaang paglitaw ng isang nakatatandang kapatid na lalaki, ang parehong mga bata lalo na si Zachary ay nakaramdam ng bahagyang inis. Kung tutusin, sanay na siyang maging pinuno.
Gayunpaman, inayos ni Gavin ang kanyang poster. Ako talaga ang kuya. Ibig sabihin may 4 akong kapatid. Masayang tanong ni Jessie, ang pinaka-excited sa lahat ng bata. Tumango si Erisa habang nakatingin sa mga ekspresyon nila. Sinulyapan niya ang 3 nakatatandang bata at sinabing, hindi ko ito sinabi sa inyo kanina dahil ayokong mag-alala kayo sa mga bagay na pang-adulto. Ngayong nahanap ko na siya, sa wakas ay masasabi ko na ito sa iyo. Naramdaman niyang kailangan niyang ipaalam sa kanila ang tungkol sa kanilang kapatid. Kung hindi, hindi sila magiging handa kung makikilala nila siya isang araw. Kabanata 59. Dapat sinabi mo sa amin, Mommy. Palagi ka naming nakikitang nakatingin sa aming mga larawan na parang may iniisip ka. Akala namin na mismo si Daddy, pero parang nakatingin ka sa. Napaatras si Zachary at tumingin kay Gavin. Dahil alam niyang laging nasa isip siya ni Erisa, natouch si Gavin. Hindi ako nakalimutan ni Mommy. Dahil doon ay sumugod si Gavin sa mga bisig ni Erisa at niyakap ito ng mahigpit. Mommy, natigilan si Erisa at nagtanong, anong problema, Jasper? Hindi ba siya nag-o-overreact? Umiiyak din siya. Mommy, gumanti naman ng yakap si Erisa at tinapik ang ulo niya. Inaliw niya, huwag kang mag-alala, mabuti ang kalagayan ng iyong kapatid. Kailan mo siya nakilala, Mommy? Bakit hindi mo siya ibinalik? Nagkunwaring clueless si Oliver at nagtanong. Ginawa niya iyon para hindi isipin ni Gavin na ayaw nila sa kanya. Kaya lang hindi siya nahanap ng mommy nila dati. Hindi ko pa siya maibabalik. May sarili siyang bahay, kung tutuusin. Habang nakatitig si Erisa sa kanila, nag-alinlangan siyang sabihin sa kanila na si Benjamin ang kanilang ama. Kung alam nila ang totoo, baka lihim nilang hanapin si Benjamin. To top it off, she was working at his company now. Kaya naman, nagpa siya siyang itigil muna ito sa ngayon. Mayroong higit pang mahahalagang bagay na nanatiling hindi nalutas. Hindi pa ito ang panahon para pagsamasamahin ng ama at mga anak. Kasama ba niya si Daddy? Nagkita ba kayo ni Daddy? By the way, sino ang Daddy natin? Curious na tanong ni Zachary na nagkukunwaring mas oblivious kaysa kay Oliver. Napasulyap si Oliver kay Zachary, na palagi niyang tinuturing na panganay na kapatid. Sandali lang, hindi na ako ang pangalawang anak, pangatlo ako. At pagkatapos, ang pangatlo ay magiging ika-4. Nag-aalangan na tumingin si Gavin kay Erisa. Dapat ko bang sabihin kay Mommy na ako si Gavin? Oo, kasama niya si Daddy. Gayunpaman, hindi ko pa rin masasabi sa iyo kung sino si Daddy. Bakit? Tanong ni Jessie. Masamang tao ba ang Daddy ni Gavin? Napatingin si Erisa kay Jessie at ngumiti. Sasabihin ko sa iyo kapag ang tamang oras. Nagpalitan ng tingin sina Zachary at Gavin at tumawa. Hindi naman pwedeng maging daddy natin ang daddy niya, diba? Nag-aalala ka ba na mahanap namin siya pagkatapos mong sabihin sa amin? Nakaramdam ng hiya si Erisa. Masyadong matalino ang mga anak ko at hindi madaling lokohin. Mommy, si daddy ba namin si Benjamin? Pasiga na tanong ni Oliver. Ngumisi si Bradley habang si Erisa naman ay stressed out. Siyempre hindi. Protesta ni Erisa. Kapag nalaman niyang tatay niya si Benjamin, pera lang ang makikita niya. Oliver pouted and mumbled, mabuti sana kung si Benjamin ang daddy natin. Sa kanyang kayamanan at kapangyarihan, wala nang maglalakas loob na mang-api sa atin. Higit sa lahat, ang kanyang kayamanan at kapangyarihan ay sa atin din. Ang iba pang mga bata ay hindi makapagsalita. Humagalpak ng tawa si Bradley. Binuhat niya si Oliver at sinabing, kung gusto mong maging daddy mo si Benjamin, dapat mo siyang hanapin at gawin siyang ninong. Talaga? Naningkit ang mga mata ni Oliver. Oliver, sinaman siya ng tingin ni Erisa. Baka talagang subukan ni Oliver na i-pull off ito kung anumang ideyang iyon ang ilalagay sa kanyang isipan. Anyway, si Benjamin ang tunay nilang ama. Hindi na kailangang gawin siyang ninong. Kung makikipagkita si Benjamin kay Oliver, hahayaan ba niyang bumalik sa akin si Oliver? Hindi ka pwedeng tumakbo at humiling sa ibang tao na maging ninong mo, Oliver. Intindihin. Mahigpit na babala ni Erisa kay Oliver. Sinulyapan siya ni Oliver at tumango, alam ko, Mommy. Ano ang pangalan ng aming panganay na kapatid? Sabi ni Jessie habang umaakyat sa kandangga ni Erisa. Sinaman ng tingin ni Zachary si Jessie. Hindi ako makapaniwalang tinawag niya ang ibang tao ng pinakamabilis na kapatid. Sa kabilang banda, masayang nakaupo si Gavin sa gilid habang tinatapik ang ulo ni Jessie. Napaawang ang bibig ni Zachary. Gavin ang pangalan niya.
Nagpa siya si Erisa na iwan ang kanyang apelyido para hindi ma-relate ng mga bata si Gavin kay Benjamin. Wow, ang ganda ng pangalan. Ito ay kasing astig ng atin. Natigilan si Erisa sa sinabi ni Jesse. Sa totoo lang, ito ba ang tadhana? Kabanata 6 na po. Namulaklak ang kaligayahan mula sa kaibuturan ng puso ni Gavin nang makita ang ngiti ni Erisa. Mommy, niyakap ni Gavin ang braso ni Erisa. Gusto rin ako ni Mommy. Natunaw ang puso ni Erisa sa kinikilos nito at hindi niya napigil ang kurutin ng ilong nito. Oo nga pala, kamukha mo si Gavin. Mainit na nanlaki ang mga mata ni Gavin. Samantala, naaliw sina Zachary at Oliver habang nakatingin kay Erisa. Hindi ba siya kamukha natin, Mommy? Tumango si Zachary. Magugulat kaya si Mommy kung malalaman niyang nasa harapan niya si Gavin. Oo, quintuplets kami. Pati si Jasper kamukha natin, pati si Gavin. Nagpout si Oliver. Ngumiti si Erisa at sinabi sa malumanay na boses, magkamukha kayong lahat. Kinuha niya ang phone niya at ipinakita ang isang litrato sa screen. Tingnan mo, si Jesse ang pinakasabik na tingnan, kaya tuwang-tuwa siyang samandal. Ang gwapo talaga ni Gavin. Lumingon si Gavin kay Jesse. Sa kabilang banda, napaawang ang bibig ni Zachary at Oliver bago nila tinapik ang ulo ni Jesse. Hindi ba tayo gwapo? Hehe, kahit si Mommy at Jesse ay hindi makilala na si Jasper iyon. Lahat kayong gwapo. Humajajek si Jesse, kinusat ang kanyang mga mata, siya ay tumingin kaibig-ibig. Masuyong hinaplos ni Gavin ang ulo ni Jesse. Matamis na papuri ni Jesse, mukhang gwapo rin si Jasper. Ang cute mo rin, Jesse. Tinitigan siya ni Gavin ng buong pagmamahal. Napakaganda ni Jesse kapag ngumiti. Nakangiti si Erisa habang nakatingin sa apat na nagpupuri sa isa't isa. Sige, mag-shower ka na at matulog. May pasok kayong lahat bukas ng madaling araw. Mauna na si Jesse. Umupo si Zachary at nagsimulang kumain ng merienda habang nilalaro niya si Bradley. Ako lagi ang unang naliligo. Humagulgol si Jesse sa kanyang ilong habang tumututol, ngunit masunurin pa rin siya at naligo. Paligo na nakita. Pagkatapos kausapin ni Erisa si Bradley, tumayo siya at pumunta para paliguan si Jesse. Maghuhugas kami ng buhok mo ngayon. Ano, napahilamos ng mukha si Jesse. Masasabi ni Erisa na hindi mahilig maghugas ng buhok si Jesse, at nakakatuwa niyang kinurot ang maliit na pisngi ni Jesse. Maging mabait, Mommy. Natarante si Gavin habang pinagmamasdan si Erisa na pinapaligaw si Jesse. Bakit kaming tatlo ang sabay na naliligo, pero kailangan ni Jesse na maligo mag-isa? Kailangan din siyang tulungan ni Mommy sa pagligo. Hindi ba marunong maglinis si Jesse? Palagi bang pinaliguan ni Mommy si Jesse? Lumapit si Gavin kay Zachary at nagtanong sa mahinang boses. Ngumisi si Oliver habang sinulyapan si Gavin, na puno ng kuryosidad, at sumagot, oo. Napatitig si Gavin kay Oliver at nakasimangot na parang may pinipigilan ng huli. Hindi ba marunong maligo si Jesse? Mas clingy lang si Jesse kay Mommy. Ayaw ni Oliver na malaman ni Gavin na babae si Jesse, kahit anong mangyari. Noon pa man ay iniisip ni Gavin na lalaki si Jesse, at tumanggi si Oliver na sabihin sa kanya ang totoo. Ngumisi si Oliver habang nakatingin sa kanila si Zachary. Nang makita ni Bradley ang dalawa na nagbubulungan sa kanilang sarili, ngumiti siya at nagtanong, ano ang pinagbubulungan ninyong dalawa? Paano kung ibahagi ito sa amin? Iyan ang punto ng pabulong. Bakit hindi tayo maglaro ng rock paper gunting, Mr. Hinton? Kung manalo ka, sasabihin namin sa iyo, pag natalo ka, kailangan mo kaming bayaran. Ito ay magiging 100 kada round. Natagpuan ni Oliver ang perpektong pagkakataon para kumita ng pera. Napaawang ang bibig ni Bradley. Sa katunayan, hindi pa siya nanalo laban sa kanila. Gayunpaman, mukhang masaya ito sa kanya at gusto niyang manalo. Sino ang nakakaalam? Baka manalo ako. Halika. Hindi natakot si Bradley na matalo at hinamon niya si Oliver. Sa huli, ang mga resulta ay pasok sa inaasahan ni Zachary na nanalo si Oliver. Haha, magbayad ka, Mr. Hinton. Nagningning ang mga mata ni Oliver habang nakatitig sa wallet ni Bradley. Walang magawang umiling si Bradley na may kasamang ngiti at bamulong, greedy little kid. Inilabas niya ang kanyang wallet at ipinasa ang 100 kay Oliver. Hinimas-himas ni Oliver ang papel at masayang itinago ang pera. Salamat, Mr. Hinton. Kasabay nito, tumakbo siya sa kanyang silid upang itago ang pera sa isang safe. Huwag mong kalimutan kung saan mo itinago, Oliver. Or else, baka mahanap ng daga at madala,
pang-aasar ni Bradley.